Wrong move si Beyonce. Gusto niya lang katahimikan. Dapat hindi na siya nakikita dito sa social media. Okay? Yun pa ang isa pa na trauma. Na trauma ang anak. Pero mas traumatic ang magiging experience niya ahead. Bakit? Well, abangan na lang natin. Wala tayong pakialam. Okay, nagka-channel na. Okay, good. Good nagka-channel niya. Pero nung una kasi, ito kasi, ma-establish natin dito yung kasinungalingan. Eto! May establish kayo namin yung kasinungalingan na yon. Bakit? Kung dati pa siyang tawag nito, gustong pagawan ni Rab ng channel, dapat ginawa na, no? Ginawa niya. Pumayag na siya sana noon pa. Hindi natin malalaman kung anong dahilan kasi nabasa ko lang naman sa comment section. Ngayon, may bala ka pa lang magkaroon ng sarili mong YouTube channel. Bakit mo naman sinabay sa issue na to? Wow, sana all may channel. Maraming nagtatanong ngayon kung okay lang ba na may channel si Guapa. Sa akin, personally, wala namang problema. Kasi una, wala na siya sa kalingap. Pangalawa, karapatan niya naman yun kung anong gusto niyang gawin. Magkaroon siya ng TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at kung ano-ano pa. Rights yan ni Guapa. Ngayon, ang tanong na lang dito, ano ngayon yung positive and negative effect nito? Ano ang magiging mabuting pakinabang? Ano din naman yung mga pangit na magiging pakinabang nito? Sa tingin ko, dahil gusto nila ng katahimikan, kagaya ng hinihingi nila, dahil sabi nga ni Guapa ay siya ay stress, dahil sa mga bashing na inabot nila sa Tulfo, yung part na ito, medyo ang mangyayari dito parang magiging initially siguro, parang pugad ng bashing. Yung mga manonood sa kanya, karamihan, bukod sa mga taong sumusuporta sa kanya, naniniwala, manonood din naman yung mga basher para iba siya. No? Pagtitripan siya at lalo siyang i-stress. At sana ay malampasan niya kahit papaano. Tayo ay hindi naman na may personal. It's all about cause and effect lang yan. No? Yung mga consequences ng mga hakbangin natin, ng mga ginawa natin, ng mga action natin, may karampatang mga kasagutan yan at katapat na resulta. Ngayon, ang tanong ngayon dito, isa pa, ay may pakinabang ba? Well, obviously, may pakinabang yan. Kasi syempre, mamomonetize yan. Kahit pa paano makakatulong yan doon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, no, pangangailangan sa buhay, makakatulong yan. Dahil marami din naman siyang supporter at may mga sponsor din naman siya kahit pa paano. At nandiyan naman sila Dr. Lab kahit pa paano. No? At ito ang masasabi natin. Ang nakikita ko lang dito, sa pagkakaalam natin, since sa pagkakaalam natin, paulit-ulit, si Kapeso ang gumawa ng channel na yan. At mayroon pa yatang isa na tao na sponsor na nilapitan nila. Yun ang pagkakaalam natin. So, sa madaling salita, pumayag sila dahil siguro sa pakinabang na rin. At wala naman tayong pakialam doon. Kahit ilang channel pa yung gawin nila. Kahit gumawa pa sila channel 7, channel 2, we don't care. Diba? So, ginawa pala yun ni Kapeso na matagal niya niyang inukurot. Matagal niya nang kinukulit kay Kalinga Prab dun sa live. Nagawan daw ng channel yung mga Kalinga Rangers. At natupad na ang kanyang pangarap. At eto ngayon, ang katanungan ngayon dito, anong mangyayari kay Dr. Lab? Diba, alam natin na si Dr. Lab ang pinaka-main manager niyan ngayon, ni Guapa. Baka magkaroon ng friction yan. Baka magkaroon ng selusan yan. Baka syempre, sa pagkakataon na yan, may channel sasabihin mo siya, ako gumawa ng channel niya. Sasabihin mo siya, ako ang scouter niya. Ganun ang mangyayari dyan. So, pag-aagawan nila ngayon, si Guapa. Ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, eventually, pag nagkataon, magkakahiwalay-hiwalay din sila. Sila din ang magkakagatan dyan at magsisipaan, magsisiraan, magtitirahan. Ito ngayon yung natandaan ko sa sinabi ni Dr. Lab na kaya daw niya ipagpapatuloy yan, sabi niya kay Boss Rab ay para daw hindi maging anti-Kalingap. Kasi pag iniwan niya raw yung grupo na nabuo ng grupo nung inalis daw siya sa Kalingap,
ay baka daw maging antay na. O ngayon, ito ngayon ang katanungan ko kay Dr. Lab. Dr. Lab, yung mga kasama mo ngayon, yung gumawa ng channel niyan, ni Beyonce ay mga antay-kalingap. Ano ngayon ang masasabi mo? Hindi ba parehas lang din? Sabi mo, kinuha mo yan, pinagpatuloy mo para hindi maging antay-kalingap. Ang gumawa ngayon ng channel ay antay-kalingap. Anong gagawin mo? Di mag-aantay ka na rin. Mag-aantay ka ngayon ng mangyayari. Dahil unti-unti ang makukuha ng antay-kalingap na sinasabi mo ayaw mo mangyari. Paano na? Ano, agawan na lang kayo? Paano yung plano mo kay Guapa? Masisira na lang ba? Ha? Paano yung plano ni Kapeso? Okay lang ba yun? Yan yung mga katanungan dyan. So baka kayo na rin ang magkagatan eventually dahil sa pag-aagawan nyo kay Guapa. Kaya lalo may stress ngayon ang kanyang pamilya. Si Guapa magiging stress na. Kawawa naman. Yan ang sinasabi natin cause and effect. Ang pakinabang niyan, magkakaroon siya ng pantustos, pandagdag na pantustos sa kanilang pangangailangan. Ang bad effect, ang bad consequence niyan ay mga bashing, stress, at hindi natin malalaman kung ano pa yung pwedeng negative na pwedeng maitulot niyan kay Guapa at sa kanyang pamilya. So, hintayin na lang natin na magagawan itong mga to. Dr. Lab at Kapeso, sino pa? Sila Rensing. Sino pa yung mga gustong makinabang dyan? Lapit na kayo. Pag-agawan nyo na, pagkakataon nyo na to. Basta ako, wala akong pakialam. Kahit nang may channel si Beyonce, wala akong pakialam. Ang pakialam ko rito, pakialam ko. Yun lang yun. Naiintindihan nyo ba? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Beyonce, official. Official na po na mayroon na siyang channel. Kagagawa lamang ni Kapeso. O, di ba? Dr. Lab, ingat-ingat. Alam mo naman. Baka naman, pag-iising mo isang umaga, wala na sa'yo si Beyonce. Nandun na kay Kabasag. Kalma.